Ang batas na ito ay matanda na nating kaugalian. At ito'y nagsimula at nasabuyan ng alabok ng panahon. Ngunit maliwanag ang sinasabi. May sala ka man o wala, sukat ang ikaw ay pakukok sa simbahan. Makakaasa ka ng katarungan at buhay. Yan ang sangtuaryo ng Panginoon Diyos. Tikman mo nga kung tama ng asin.
Natututo ka na, ha? Tamang-tama lang asin. Luming, silipin mo nga. Baka dumarating na. Ayaw kong paabot dito eh. At saka, napaabutan tayo. Anong masama nun? Pagdasa man tayo rito ah. Nakakahiya na eh. Nakakahiya. Pero narito tayo. Gagawa tayo ng isang bagay. Pagkatapos mahihiya tayo. Hindi kita maintindihan. Sige. Kung hindi. Basta tumalis na tayo rito. Hindi ka na. Teresa! Naku, naabutan tayo. Sumumingit si Teresa. Kanina pa ba kayo riyan? Napasal kayo, Teresa. Ay, nagluto si Teresa para sa'yo. Ay, magaling. Salamat naman. Ang masama nito baka hanap-hanapin namin ang luto mo. Alam mo ko si Iking, kung magluto walang lasa. Wala nga lasa, pero lagi kubos din. Telmo, kaya kami talaga naparito upang palalahanan ka na bukas ng gabi ang karawan ng siyamanin. Inaasahan niya ang pagdalo mo. Siya lang? Hindi, pati ikaw. Kami lang? Tayong lahat. Ikaw, si Telmo, si Teresa at ako. Yan. Sige ha, alas na kami. Baka inaharap na kami ng tiyan eh. Teresa, maraming salamat ulit. Walang anuman. Tayo na, Teresa. Talaga ikay matindi ang tama ni Teresa. Napapadalas yata ang dalaw sa iyo. Magkaibigan lang kami, Iking. Bibigyan na kahulugan na kanyang pagparito. Kung pagkakaibigan yan, ayaw ko na rin magkaroon ng kasintahan. Sana nga sa taas at matikman natin kung ano yung niluto ni Teresa. Gagana akong nabalik sa buta. Tatahanin ito sapagkat ikaw ay pamangkin ko. Ang maipapahin ko sa ikaw, huwag mo nang ulitin muli ang ginawa mo nung araw. Sana nakaraan maging aral para sa iyo. Huwag mo kayong mag-alala, Jong. Ang 3 taon kong tinis ko sa loob ng bilang buwan, ay sapat na para makapagpaliwanag sa akin. Mabuti kong ganoon, sapagkat pag inulit mo ang ginawa mo, hindi na kita tutulungan sa dami. Florentino, hinihintay ako ka sa presidensya. Dito ko ba mga nangalan, Mamya Florentino? Ewan ko, bahala na. Sobrang na yung ginagawa mo sa akin. Halos hindi na kita nakikita. Maaga pa, umaalis ka na. Yung gabi naman, pagod na pagod ka. Halos, hindi na kita nakakausap man lang. Pasensya ka na iya. Alam mo na marami akong gawain. Hayaan mo, malapit na akong magkaroon ng panahon para sa ating dalawa. Sige, Asawa. Yan pala ng Berto. Huwag mo sanang iniiwan ang Tia Hilda mo. Kapag ako'y wala rito at wala ka rin, nag-iisus sa bahay. Wala sa makausap, kawawa naman. Tayo yun. Susan, huwag mo isipin na nakalimutan ko na ang mga ginawa mong bagay sa akin. Yan ang tinatawag ko isang malaking utang na loob. Huwag mong alalahanin yun. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Talagang hindi. Ngayon nandito ka na. Ako naman ang bahala sa'yo. Maraming salamat, Insan. Sige, magpapasyal-pasyal muna ako. Susan, huwag mo akong paglakuan. Alam ko kung saan ka mamamasyal. Mamaya pang gabi yun. Sige. Alis mo muna ako. Lamberto, binabalaan kita. Bakit ka naman? Nagbalik na si Tayo. Baka, umpisan mo na naman ang panlilikaw kay Teresa. Oo naman o. Wala na yun. Alipas na yun. Huwag na natin pag-usapan yan. Ikaw ang bahala. Sinasabi ko lang sa'yo na
may muna na rin akong pagmamahal. At kapag nagkataon, huwag mo akalain na may malambot at pusa. Ano naman nagsiselos ka kagad eh. Ang puso! Bakit mo nakita sa ating suso? Pasadak mo pa! Ano naman? Selma! Selma! Ay, Bakit hindi? nakalaya na pala si Kayong. Nakita ko sa bayan kanina. Kailangan mag-ingat ka. Hindi ko kilala si Kayong Ipin. At wala akong nagawang sa kanya. Ba't kinakailangan ko mag-iwan? Pero, Selmo, baka akala mo biro-biro yung balita tungkol kay Kayong. Bago siya pumasok ng bilangguan, pinangako niya na lahat ng manligaw kay Teresa, papatayin niya. Noon yun. Siguro naman ngayon eh. Nagbago na siya. Hindi mo kasi kilala si Kayong eh. Pag nasabi niya. Siyak nahahanapin ka nun. Isa pa, Selmo, alalahanin mo si Kayong ay pamangkin ni Pong Florentino. Kaya nga hindi tayo dapat mabahala. Don Florentino ay mabuting tao. Hindi niya naman siguro papayagan na malakit na lang ang kanyang pamangkin nang walang dahilan. Pero kapag nalaman ni Pong Florentino ang nangyari, lumpo ka na. Ano pang magagawa mo? Iking, may kasabihan tayo na tinatawid lang natin ng ilog kapag dumating tayo sa tulay. Huwag tayo magpadalos-dalos ng paghatol kay tayo. Eh, Kumain ka na ba? hindi pa eh. Lalo na malayo ka sa mga tao ngayong minamahal. Ngunit, pinagtiisang panahal. Nakakala mo, ang magbabago habang ako'y wala. Ngunit, hindi yun sana ang dapat kong inisip. Sana'y natutunan ko na lahat ng bagay sa buhay na ito ay mayroong pagbabago. Lahat ng bagay, lahat ng tao, nakaliginot, nag-iiba. Ay, patawarin mo ako, Teresa. Hindi nga pala mga bagay na yun dapat natin pag-usapan. Ang ibig kong malaman, ang kalagayan niyo ngayon. Eto, katulad din ng dati. May balita ako na mayroong bagong salta dito sa atin. Sa lalaking nagngangalang Selmo. Kilala ba siya? Oo. Totoo rin ba yung balita ko na madalas ka rin magpunta sa kanyang bukirin? Totoo, napupuntahan namin siya. Ngunit lagi kami kasama ni Teresa. At isa pa, hindi yata mailang yung lagi nakikinig sa usap-usapan. Pagkat maaari maging sanghito ng di pagkakamawaan. Kaya naman ako nagtatanong eh. Hindi naman sa naniniwala ako sa mga usap-usapan dyan. Pero, mabuti na rin ang maagap, hindi ba? Hindi kita maintindihan, Kayong. Kung gusto mong malaman kung kaibigan ko si Selmo, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Kaibigan ko siya. Naparito siya sa ating bayan na walang kaibigan o kakilala man lang. Mabait siya, masipag, at wala akong nalalaman dahilan upang layuan siya minuman. Tingnan mo nga naman. Kung ganun eh, sa pala siyang maginawa. Yan ang nararapat na itawag sa kanya. Sige, hindi na ako magtatagal. Sana dumating ang araw na may pakilala mo sa akin si Selmo. Oo, yun lang pala eh. Sabi nga lang, alis na ako. Tumi, Teresa. Hindi ko gustong hindi sa mga salita ni Kayong. Para bang may gusto siyang ipahiwati. Wala naman siguro. Siya na yung sasabing mahirap ang mabilanggo. Saka ko lang kayo patatawag. Kung kayo aalis na kami, saka na lang nyo kami patawag sa lalong madaling panahon. Adios, adios. Insan, buti dumating ka. Sino ba yung mga yun? Mga minerong nanggaling sa Maynila. Mga minero? Ibig mo sabihin, may mga mina ka na rin ngayon? Insan, lihim ito. Walang nakaalam na ang lupa ng Altura ay mayaman sa tanso at pilak. Kaya mayaman ka na ngayon.
Lalo sana ako magiging mayaman. Kung makukuha ko ang lupa sa tabi namin. Sapagkat nandun ang puso ng Nina. Kanino bang lupa yan yun? Si Selmo. Palayasin si Selmo. Minsan, hindi ganyan kadali ang pagpapalis ng isang tao. Kilala mo naman si Papa eh. Hindi siya papayag na umalis ang isang tauhan niya sa lupa na hindi wasto ang kabayaran. Bayaran mo siya, tapos. Ayaw ang pumayag eh. Madali yun eh. Guguluhin ko siya para maisip niya, umayos ng tuluyan. Minsan, magkakaroon ng malaking suspetsa na masyadong gustong-gusto ko ang lupa niya. At sa bandang huli, baka malaman lang din ang sinasabi ko. Hindi sila magsususpetsa isa eh. Alalabasin ko na kung kaya ko ginugulo si Selmo ay dahil kay Teresa. Alam mo naman yun eh. Nangako ako, napapatayin ko ang sino mang liligaw sa kanya. Magandang naisip mong paraan. Hayaan mo, Insan. Pag ako ang naging pinakamayaman sa lugar na ito, kasama ka. Maraming salamat, Isan. Bayan mo't ako ng bala. At malalaman mo rin kung ano mangyayari. Sige. Sige, alis na ako. Oh, ang dami pa niya na. Yung damit ni Sir mo, baka hindi mo pa nawaplansya. Na, siyempre. Talaga naman nilang unahin mo eh. Hindi kasi naman. Teresa, Lumi! Apoy dali-dalian naman ninyo. Bakit ba hindi pa kayo mag-visit ang hari na? Ay, baka wala na kayo mabili niyan sa palengke. Sa project ko kayo sa mga nakaraang buwan. Ilan daan ba ito dala mo? Huwag din lang mo yan. Baba ka na. Buwan ka na si... Carlos na nila. Mas ka gamito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sige, salamat po, Nana Sela. Bihan niyo, sa Sabado ako magdadala po ulit. Eh, hanggang may madadala kay dalhin mo at babayaran kung kailan. Lampot, dalawa. Sige. Lampot, tatlo. Punta mo na rin si Ma'am Bertin. Lampot. Lampot, yan. Apat na pula. Apat na pula. Sir mo? Teresa, Luming. Ito yung damit mo para mamaya. Salamat. O, sige ha, namimili pa kami. Kung mo kalilimutan, mamaya. Bibili ng tinapa. Oh. Special mo yun? Tinapa. Oo nga, special mo ngayon ah. Ito ho. Kaya pala hindi natin napagkikita, dito pala napadpad, ano? Usap natin. Ito, putusin naman ninyo. Wag! Pabayaan muna natin siya. Alamin lang natin kung saan siya nakatira. Okay. Saan natin dalawin. Eh, baka sakaling makapagtanong tayo sa kanya. Magkakano? Teka, hindi ba nagkaroon kayo ng sigalutan niya nung araw? Baka hindi tayo kausapin han. Bigat pa nga ang dugo ko sa taong yan eh. Pero anong malay natin, baka sakali. Ano? Huwag pa, umiwas muna tayo. Oo nga, hirap na. Sige. Isis, magkano ito na kayo namin? Bagay din ako, Kapitan. Maraming salamat. Akala ko hindi na kayo darating.
Medyo na-atraso nga ako kami. Meron pa kami nasigado sa asyenda. Salamat naman. Hindi magsisigil natin para makatapos. Maraming salamat to. Salamat din Sige, sa pagkakadala sige. nyo. Alis na ba kayo? Oo. Kayong si Sermo. Sermo si Kayong, pamangkin ni Don Sorrentino. Kamusta ka, Kayong? Mabuti. Basta't kaibigan ni Teresa kaibigan ko rin. Matagal ka na ba rito sa altura? Mag-iisang taon na. Kumusta naman ang kabuhayan mo rito? Mabuti naman. Kung ganun inabalak mong dito ka naman natili. Sana nga Magaling. Sana ipanalangin mo na lamang na walang anumang mangyari sa mga binabalak. Sermo, malalim ng gabi. Halika na ihatid mo na kami. Maaga pa naman, Teresa. Kasi marami pa akong gawain sa bahay Kinakailangan tumagising na maaga. Sige, dadalaw na lang ako sa inyo sa ibang araw. Tuloy naman kami. Sige, tuloy na po kami. Salamat po. Salamat po. Sige ho, tuloy na kami. Salamat po. Hello. Sandali lang. Ano pong kailangan nila sa amin? Usapin lang namin kayo. Alam mo, Selmo, masama sa taong mapanghimaso. Wala naman ako pinangihimasukan. Wala ba? O sige, tatapatin ka na namin, ha? Layuan mo si Teresa nang humaba ang buhay mo. At huwag mong akalain na ito ay isang biro. Si Kayo nga hindi marunong magbiro. Loko pala ito. Sermo! Nagsimba ka na pala. Hindi ka ba sabay sa amin? Mamadali ako, Teresa. Dadali ko pa ito kay kain ko Matigas talaga ang ulo mo, ano? Hindi ba't kinausap ka na namin kagabi? Siguro hindi ka naniniwala, ano? Kaya buntot ka ng buntot kay Teresa. Pedro, maaari ba? Sabahin mo na si Sermo? Hindi mo kinakausap namin, Teresa. Dito! Huwag ka makialam! Sabihan ko sila!
Si Selmo'y masipag, mabait. Pero yun lamang ba naman ang katangiang dapat nataglayin ng isang lalaki? Pero ano magagawa niya, inay? Nakita niyo naman kung gaano sila karami. Eh, sinabi ko naman sa italunin niya. Ang hinahanap ko lamang naman sa kanya ay lumaban! Lumaban! Pero ano ang kanyang ginawa? Kita mo, ha? Hiniyanan siya't lahat. Sa harap mo pa. Meron ba siyang nagawa? Wala! Ang inay naman, si Selmo ay likas na tahimik. Tahimik o duwag? Inay, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. At bakit hindi? Ano magiging kinabukasan mo sa kanya? Aba, eh kung kayo pala'y guluhin ang kung sinong Herodes, ano kanyang gagawin? Tumakbo? Iwanan ka mag-isa? Ganun ba? Ito sana ang tandaan mo, ha? Ang isang lalaki na hindi binibigyan ng halaga ang kanyang kahihiyan, ipasok mo yan sa utak mo, ha? Hindi maaaring asahan! Inay naman kung ano-anong sinasabi. Bakit? Karapat ako magsalita sa'yo, ah. Ano magiging kinabukasan mo sa kanya? Aba naku eh, kung kayo pala lang naipasukin dito ng kusinong Herodes eh. Anong gagawin niya? Tumakbo? Iwanan ka mag-isa? Ganun ba? Ha? Itong tandaan mo, Teresa. Hindi ko gustong malaman na nakikipagkita ka pa dyan sa lalaking yan. Naintindihan mo? Sabi ko na sa iyo kahit hindi natin nakita si Kayong, tinitiyak kong siyang nag-utos para hiyain ka sa harap ni Teresa. Ay tauhan lahat ng altura yun eh. Opo. Opo. Andiyan ako. Magandang araw po. Ay, magandang araw po naman. Dito ba nakatira si Selmo? Aha. Nandiyan ba? Nandito. Kaibigan namin siya. Ay, tuloy ko kayo. Tuloy kayo. Ano ba, Selmo? Tagal natin hindi nagkita. Andito ka pala sa bahay ng Altura. Anong kailangan niyo sa akin? Oh, masama ka ba namin dalawin? Nabalitaan namin ang nangyari sa'yo. Baka kailangan mo tulong namin. Huwag niyo akong alalahanin. Ang masama nito, inapit ka na raw, hindi ka lumaban. Hindi nga namin malaman kung ano nangyari sa'yo eh. Dahil kilala namin ugali mo eh. Dionisio, kaya ako naparito. Dahil sa gusto kong manahimik. Ha? Manahimik? Pananahimik ba yung nangyari sa'yo? Ang nakikita namin mga pasa sa mukha mo ay bakas ng kaguluhan at hindi katahimikan. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Sinabi na namin sa yung dinadalo ka lang namin. Dahil dati tayong magkakilala, hindi lang magkakilala, magkaibigan pa. Kung kailangan mong tulong na... Kailangan tulong. Dionisio, ayun na. Di yata masarap sa kalooban ni Selmong madalaw natin siya. Sige, Selmo. Pero inuulit ko sa'yo. Masabi ka lang kung kailangan mong tulong namin. Tapos namin mabugbog si Selmo. May napo na kami dalawang bagong mukha sa bayan. Bago. Hindi namin kilala. Kilala naman namin lahat ng mga tao dito. Kung gusto mo, kakausapin namin. Ayan sila. Basta't manmanan nyo lang mabuti ang kanilang gagawin at kung sino ang makakausap nila. Sige, umalis na kayo. Sandali lang. Ano itong nabalitaan ko na meron kayong sinakta na tao? Torsillo, ano masasabi mo? Kaya nagpunta yung mga tao yan dito para sabihin sa akin ang nangyari. Iba si Selmo, nakahawin nila. Lasing daw ata. Oh. Nagsiselos dahil dito kay Kayong. Alam niyo naman si Kayong at saka si Teresa, wala nang kaugnayan yan eh. At ang isa pa, kasabi-sabi, lahat daw ng mga altura, mga hulang niya. Pati kayo, kasama na ron. Wala yung ginawa ni Kayong, ayan. Ganun ba nangyari? Ganun nga ho, Don Florentino. Pero sana hindi niyo ginawa yun. Sinabi niyo sa akin
At ako na ang kumausap. Eh, sobra naman ako pagdusta sa pangalan ninyo eh. Kaya ganun ako ginawa namin. Sige, bilis na kayo. Mga tao na yan. Puro sakit na ulo ang ibinibigay sa akin. Magandang araw sa'yo, Selma. Gandang araw naman. Naparito ako para ihingi ng paumanhin ng mga ginawa ni Kayong. Bilang pinsan niya, alam ko ang kanyang ugali. Napakasiloso. Alam mo naman siguro ang taong umiibig. Nakawalan ng katwiran. Kaya ikaw na ang bahala, Selma. Ang isa ko pang pakay ay tungkol sa iyong lupa. Minsan ay napag-usapan na natin na kung maaari ipagbili mo sa akin ang iyong lupa. Sapagkat gusto kong mapag-isa ang aming mga lupain. Pero parang magiging... Nasabi ko na sa'yo. Wala akong balak ipagbili ang aking lupa. Ikaw na ang bahala magpasensya. Tingnan mo, Selmo. Sa nakikita ko hindi mo kayang mapaunlad ang iyong lupa. Meron akong kaprasong lupa sa Dakong Ilaya. Alam kong kayang-kaya mong mapaunlad. Baka gusto mo magpalitan tayo. Nasisiyahan na ako sa inaani ko rito. Bueno, hindi na kita pipilitin. Pero kung sakaling magbago ang iyong isipan sa darating na araw, huwag kang magkatubiling lumapit sa akin. Sige, alis na kami. Gandang araw po, Don Florentino. O bakit kayo narito? Kayo nga ang sadya namin talaga eh. Bakit? Meron kayong problema? Meron mo. O ano yun? Kasi nung nakaraan baha, walang napakinabangan sa aming ani. Eh ngayon buwan na ito ang ating partihan. Huwag niyo intindihin yun. Ano ba naman ako? Kung wala, di wala. Hindi kung meron na, saka tayong mag-usap. Marami pong salamat, Don Florentino. Hindi nga po namin malaman kung papaano kami makakaganti ng utang na loob sa inyo. Huwag niyo dapat alalahanin yun. Ang isipin niyo kung kailan kayo magkakaroon. At kung kailangan ninyo tulong ko, punta kayo sa bahay at bibigyan ko inyo pataba. Yan nga ang kailangan namin eh. Eh di asahan ko ang pagpunta niyo sa bahay. Oh, salamat po, Don Florentino. Diyan muna kayo at meron akong kailangan kay Padre. Salamat po ulit. Oo. Salamat din sa iyo eh. Alam kong mabigat ang pangyayari. Hindi lamang sa mga parusang inabot ni Selmo sa kamay ng mga tauhan ni Kayong at ni Lamberto, kundi ang kahihiyang inabot niya sa harap ng taong bayan. Pati yung ina niya, pinipintasan si Selmo. Kahit na kung anong sabihin kong paliwanag sa kanya, na si Selmo ay likas na tahimik, hindi raw siya maaaring asahan. Isa raw siyang duwag. Mali ang ina mo, Teresa. Ang tunay na katapangan ng isang tao ay hindi nakikita sa ganyang paraan. At ang isa pang lumiligalig sa akin, ay ang isa pang maaaring mangyari. Kilala ho natin si Kayong, at natitiyak kong hindi niya titigilan si Selmo, hanggat hindi siya tuluyang maalis dito sa ating bayan. Magandang araw po, Padre Gaspar. Magandang araw po naman. Aba, napasyal kayo, Don Florentino. Oo. Ay, kumusta ka, Teresa? Eh, mabuti po naman. Blooming, Mabuti po. ano ang ginagawa ng mga magagandang dalangin ito? Nangungumpisan? Hindi ako maaaring maniwala ng mga kagandahang katulad nito ay mayroong kasalanan.
Ito si Don Florentino. Hindi mo maunahan sa pagpuri sa mga dalaga. Hindi pagpuri sa akin. Katotohanan ang sinabi ko. Siya nga pala, Padre. Ako'y naparito upang sabihin sa inyo na mula sa susunod na buwan, ang ibinibigay kong tulong sa simbahan ay gagawin ko ng doble. Marami pong salamat, Don Florentino. O nga pala, Teresa. Kapag nakita mo si Selmo, ipaabot mo sa kanya na ako'y humihingi ng paumanhin sa nangyari. At sabihin mo rin sa kanya na hindi na maulit ang bagay na yon. Ako ang nangangako. Sige ho, at sasabihin ko sa kanya. Salamat. Teresa, tayo na. Baka hinihintay na tayo siya. Sige ho, magpapaalam na ho kami. Padre Gaspar, Don Florentino. Adios, mga anak. Sandali lang, Iha. Pakikumusta mo na lamang ko sa inang mo. Sige po, sasabihin ko sa kanya. Salamat. Sige ho. Tungkol naman doon sa pinag-usapan natin isang linggo, ang mabuti yata ako na pumunta sa kabisera. Si gobernador na ang kausapin ko. Ano ba yun, San? Parang nakatali ang mga kamay natin ito eh. Sayang, naumpisa na sana natin. Mga dalawang dalo pa. Talagay ko eh, sa balutan si Selmo at saka si Iking. Ano nga magagawa natin? Kailangan nga makaisip tayo ng isang magandang paraan. Kailan pa? Naiinip na ako. Ano lalim mo lang? Ibig ko rin yumaman. Alam ko yan, Insan. Darating ang araw na tayo magpapasasak. Pero sa ngayon, huwag ka munang kikilos. Siya nga pala, kamusta yung dalawang bagong mukha dito sa altura? Lahat ng kilos nila yung nalalaman ko. Kaya huwag kang mag-alala. Sige, ayos mo na ako. Papasan. Umalis. Magpunta sa kabisera. Oh, huwag ka masyadong uminom. Hindi kita masyadong gusto kapag lasing ka. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo, ha? Halika na. Halika na.
Tagal naman. Hindi mo na yata kaya eh. Gamitin mo na ito. Tato ka ba? Ikaw ba gising sila? Ayun mga kasi. Tingnan mo nga mga pagkakataon ko siya. Ang Hacienda Altura pa ang kanilang naisipang nakawan. Hindi ba maganda? Anong gagawin natin sa kanila? Ilabas ang tao ito. Anong pangalan? Elisio. Ano kailangan mo sana? Wala. Pero bago ko sabihin sa'yo, ay pakinggan mo muna ako. Sa akala mo kaya magkano halagang salapi ang makukuha mo sa kahanan? 2,000 piso lamang, Dionisio. Pero kung papayag ka sa imumungkahi ko sa'yo, bibigyan kita ng malaking papuya. 5,000 piso. Kung papayag ka. Bakit hindi ako papayag sa'yo? Payag ka mo. Anong gagawin ko? Kung gusto mo itanan mo si Teresa at lumayas na tayo sa bayang ito. Napakalaki na ng hirap natin sa lupang ito, Iking. At nakapangihinayang kung iiwan natin. Pero kung ganito naman ang nangyayari sa buhay natin, paano naman? Usap-usapan nga sa bayan Hindi mo raw kayang ipaglaban ng iyong karapatan. Saka galit na galit siya yung nanay ni Teresa. Abay, hindi katakatakang dumating ang araw na pati si Teresa lumayo sa iyo. Bakit pati si Teresa sinasali mo sa usapan? Alam mo naman magkaibigan lang kami noon. Ba, hindi yan ang nalalaman kung damdaming iniukol siya ni Teresa. Sino? Si Teresa dumarating. Pinagdala ko kayo ng pagkain. Alam ba ng nanay mo na naparito ka? Si Luming, ba't hindi mo naman isinama? May inaasikaso sa bayan. Ano ba itong pagkain dala mo? Prito isda lang. Halika na sa lumot ng mga partida na ito. Naku! Halika, kumang. Sabay-sabay tayo, ha? Salamat, kumain na ako. Naku, sarap siguro nito. Naku! Sariwa. Maalaala ko nga pala. Kinausap ako ni Don Florentino tungkol din sa nangyari sa simbahan. At pinasabi niya sa akin na humihingi siya ng paumanhin sa'yo. Hindi na raw ulit yung pangyayari niya. Naparito na si Lamberto at ganun din ang sabi sa akin. Selmo. Alam mo, hindi ako nagtataka kung si Don Florentino humingi ng paumanhin sa iyo. Dahil mabuting tao yan Pero yung si Lamberto, naku, ay lupa mo lang ang interes noon. Lupa mo? Gusto niyang bilhin o dili kaya ipagpalit niya sa lupa niya sa Maylaya. Ano kayang meron sa lupa natin, Iking, at ganun lang pagsuyo niya? Ano nga ba? Ito nalalaman ko, maraming lugar, matigas ang lupa, at saka kaunting hukay mo lang, puro bato nang makikita mo. Kaya talagang maaari ka magtaka. Baka namang, may ginto sa lupa natin, Iking. Ginto? Basel mo? Huwag magbilang may ginto rito. Dahil pagkakain, umpisa ako na ang hukay. Hindi bali lang, makarating ako sa impyerno. Alam niyo, may naikwento sa akin ng itay ko nung araw na maliit pa ako. Nung bata pa raw siya, may mga taong pumarito. Naghukay sila at pagkatapos, sinabi nilang mayaman na raw sa bilang at tanso ang buhok nito. Ewan ko lang kung totoo yung kwento niyon. Tiyak na hindi totoo yun. Dahil kung totoo yun, hindi na tinigilan ng mga yun ang kahuhukay ng minarito. Anong malay natin? Basta yun ang sinabi sa akin ng itay ko. Totoo man yun. Mas magaling na nangyari. Hindi nila ipinagpatuloy ang pagmimina rito. Bakit naman? Isipin mo na lang ang mangyayari, Iking. Sa isang tahimik na po katulad nito. Kapag nalaman ng mga tao
ng kanilang lupa ay nagtataglay na kayamanan. Iiral lang kasi kaman. At kapag yan ang umiral, nariyan na rin ang kapangkan. Uy, talaga naman walang kwenta yun pag minamini, ano? Mas magaling nang magtanim ng nyog. Ano ha? Minsan, napag-isip-isip ko na panahon na para guluhin natin si Selmo. Madaling guluhin si Selmo eh. Ang iniisip ko, ang pagdating ng papa mo. At malalaman niya yun eh. Eh, paano naman ang kalagayan ko? Minsan, hindi niya na malalaman yon. Ang isa pa, may usapan na kami ni Dionisio. So, hindi kung gayon, mapupuntahan ko na kagad siya. Higit na bugbog ang aabutin niya kaysa nung una. Magaling. Hindi naman sa nakikialam ako sa usapan ninyo. Pero mag-ingat kayo. Kilala ko si Selmo. At tinitiyak ko sa inyo na hindi ganyan ang ugali niya nung araw. Ay, ibig mo sabihin eh, lalaban siya. Oo. Mas lalong magaling. Nasa gayon, magkaroon ako ng katwirang mapatay siya. Nuulit ko. Huwag niyo siyang masyadong gipitin. Alalahanin niyo ang kasabihan. Huwag niyong gigisingin ang higanting natutulog. Kung higante si Selmo, gigisingin ko siya araw-araw. Kayo, kumakas na kayo. Ang tagal-tagal mo naman. Saan ba tayo pupunta? Papasyal natin si Padre Gaspar. Ha? Ikaw makialam, King. Hindi ikaw ang kailangan namin, kundi ito si Selmo. Eh, hindi na naman kayo kinikibo nitong tao eh. Mayo ka kung sumugtong madamay! Ako talagang kadala-dala, ano? Pedro, hindi na ako makatatagal. Nangihina na ako. Ano naman ang pupunta sa doktor? Ito, sa kabila lang naman ng ilog eh. Lakas mo lang ang loob mo. Babalik ako agad. Antayin nyo na siya mabuti ah. Oo, kami lang bahala rito.
kayo, no? Bakit iniwan na yung Isidro? Mangyari, ang tingin namin kay Silmo, pulumentado na. Sino si Onan? Hindi na ko yung makakabalik. Masama ang tama ko nun. Gogo! Hoy, kailan? Hanapin niyo si Selmo. At pag nakita niyo, huwag niyong bibigyan ng pagkakataon. Patayin! Pero huwag kayong pahalata sa mga taong bayan. Sige na! Ano? Po, magandang gabi po naman. Napagupit po ba kayo? Hindi. Magtatanong lang sana kami. Ano po yun? Eh, di ba napasyal dito si Selmo? 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 Hindi po. Hindi po. Yung Selmo palaging kasama ni Iking. Iking? Si Iking. Baka si Iking na tiga-Kanluran. Oo nga siguro. Oo, yun na nga. Bakit po ba? Eh, pinahanap ni Dom Florentino. Dahil kanina, napatay ni si Isidro. Ganun mo ba? Eh, hindi ko nagagawin ito. Ganun ba? O sige, di ba, papaalam na ako na. Sige po. Magandang gabi po. Kung mag-aaraan ho ang mga binata ah. Oo nga po sana eh. Hindi niyo po ba napapansin si Selmong taga Kanluran? Hindi po eh. Maraming salamat po sa inyo. Seneng, tanggapin mo itong happy mo itong alaala na pinipos ko. Oo nga! Sabi mo magpapasyal-pasyalaan tayo. Tapos dito mo ko dinala. Gusto mo akong pagsamantalaan, ano? Susumbong kita sa lola ko. Seneng, huwag naman. Alam mo naman, 40 taon na kita nililigawan. Gagawa mo sa iyo. Sige na, tanggapin mo na ito. Ayoko! Mukhang hindi na naman yata nakakasundo ang binatat ang dalaga. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Dito niyo napapansin si Selmo dito. Di po bang laging kasama ni Iking? Wala ko. Kanina pa kami rito eh. Hindi, Wala oh. nakikita. Sige po, papaano po kami. Salamat po. Totoo palang masarap ang halo-halo rito. Oo. Bukod sa masarap na, magaganda pa mga tindera. Hindi naman ho. Kaya siguro itong mga kabinataan dito eh ginagabi. Ay, siya nga ho pala. Kayo ho, ba't ho kayo ginagabi? Kasi may hinahanap kaming tao eh. Si Selmo ba na laging kasama ni Iking? Selmo ho, yung sa simbahan? Oo, yun nga. Hindi ba siya nagagawi rito? Hindi naman ho. Mukha yatang namamasyal kayo ah. Galing kami sa Lamayan dahil namatay na si Tandang Isko eh. Totoo ba yung balita namin na napatay ni Selmo si Lucio at saka Sidro at yung mga ibang kasamahan niya? Oo. Kaya nga namin nanap siya eh. Nakita niyo ba siya? Ay, hindi namin nakikita. Hindi nga namin nakita eh. Sige ho, maraming salamat. Tuloy na. Sige, tutuloy na kami. rin kami, rin kami, ha? Eh baka naman nakaalpas na yon. Hindi maaaring mangyari yun.
Sapagkat lahat ng maaaring pagluguson ni Selmo sa bayang ito ay natatanuran ng aking mga tauhan. Herman, hanapin niyo siya. Huwag kayong tutugot hanggat hindi niyo siya nakikita. Magtyaga kayo sa paghahanap. Sige na! Kailan ba dadating yung papa mo? Naiinit na kami dito ah. Huwag kayo masyadong mainit. Ay, isa o 2 araw dadating na yun. Mayaman ko muna kayo sandali. Lamberto, talaga bang hindi ko titigil? Baka akala ko hindi ko nalalaman ang mga nangyayari. Si Salmo na naman ngayon bidalingan. Lubayan mo ko, Hilda. At bakit? Alam ko hanggang ngayon ay malaki pa rin pagtingin mo kay Teresa. Kung kaya gusto mong mawala si Salmo. Nadugo siyang tigilan mo. Hindi ako titigil. Kapag ipinagpatuloy mo yung mga kagkawan mo, ay ibubunyog ko. Na kaya nakulong si Cayo nang dahil sa kagkawan mo. Tingnan mo kung hindi ko gawin. Tingnan mo na. Bakit pa sobrang silosa ko? Sinabi ko sino wala na akong kaugnayan kay Teresa. Mismo si Cayo na ang lumiligaw sa kanya. Bilog ng ulo ko lang, Berto. Si Hilda, yan ang mahirap sa'yo eh. Ayaw mo akong paniwalaan. Bakit? Wala ka na bang tiwala sa akin? Ha? Tayo sa kwarto mag-usap mo. Nabalitaan ko nangyari sa inyo ni Iking. Kawawang Iking. Ngunit, saan ka nagpunta? Labis ang aking pag-aalala sa iyo. Tiniyak ko pong walang makakita sa pagpasok ko sa simbahan. Kaya ngayon lang ho ako nakarating. Kung sa bagay, walang nakakapagsabi sa akin ng tunay na nangyari. Ngunit, kilala kita. Hindi ka isang taong marahas. At kilala ko rin si Cayo. Gipit ang iyong kalagayan. Kaya sa aking palagay, higit na makabubuti ang ikaw ay sumuko. Sino ang maniniwala ako sa akin? Sino ang gagawin kong saksi sa nangyari? Si Iking ay patay na. Kaya ako naparito, Padre. Upang humingi ng santuario. Kahit pansamantala lang. Hanggang lumiwanag ang labo ng mga pangyayari. Ang batas na santuario ay ipinakakalob sa sino mang nangangailangan ng tulong. Dito, ligtas ka. Bukas mo na iakyat ang mga maleta ko.
bibigyan ko ng sorpresa ang Senyora Hilda mo. Ha? Opo. Nalaman mo dumating ka, Papa. Wala lang muna ako nang makalis na ako rito. Tapos na ang trabaho ko. Teka, hindi ganito ang gusto kong mangyari. Pati si Hilda nadamay. Wala na akong pakialam doon. Ang usapan natin ay ligpit si Don Florentino. Ayan! Minaisip ang paraan. Minaisip ang paraan. Palalabasin natin ni si Selmo ang pumatay kay Papa at kay Hilda. Maniniwala ba naman ang taong bayan niyan? At ba't hindi sila maniniwala? Si Papa ay mahal na mahal ng mga taong bayan. At pag sinabi ko sa kanila na si Papa ay pinatay ni Selmo, siyak na maniniwala sila. At ikaw, Dionisio, ikaw ang gagawin kong saksi. Bakit hindi sila maniniwala? Ba't mo naman nalaman patistigo ko lamang kay Selmo? Alam ko. Dahil sa salapi. Dodobling ko. Dodobling kong ibibigay ko siya. Doble? Oo, doble. Ganito ang gagawin natin. Kayong, pumunta ka sa Ilaya at kumbinsihin mo ang mga tao. Pinatay si Don Florentino kagabi ni Selmo. Kaya tulungan nyo kami para hanapin siya. Sige! Pinatay niya ang aking Papa kagabi! Uy, Teresa! Lumig! Nakita niyo na? Nakita niyo na ang ginawa ng Anselmo yan?
Akalain mo pinatay daw si Don Florentino at ang kanyang asawa kagabi. Ay, mahuli sana yun ang mga taong bayan. Diyan nga muna kayo, ha? At ibabalita ko lamang ito kay Kumaring Nena. Mga taong bayan na palang kalaban ni Selmo, kaya kadudumugin siya. Ikaw na munang bahala sa nanay. Oh, saan ka pupunta? Hihingi ako ng tulong kay Padre Gaspar. Magandang araw ho, Padre. Ikaw pala, Teresa. Magandang araw naman. Hinahanap ko ho si Selmo. Narito ho ba siya? Halika, iha. Tuloy ka. Selmo, salamat at nakita kita. Pinaghahanap ka ng mga taong bayan. Mga taong bayan? Bakit? Dahil ba sa mga nangyari? Hindi. Iba ang dinadahilan nila ngayon. Ibinabando Lamberto na pinatay mo si Don Florentino at ang kanyang asawa kagabi. Wala akong ginalaman sa mga bagay na yan. Alam kong wala kang kinalaman, kaya kita hinanap. Anong bang mangyayari sa'yo kapag natagpuan ka nila? Teresa, pumasok sa loob ng kumbento. Tiyak doon tatago si Selmo. Ano na? Sabihin mo si Cayo at si Tasio. Sabihin mo sa kanilang magkita-kita tayo sa krus na daan patungo simbahan. At sabihin mo rin sa kanilang maghanda sila. Sige na! Anong kailangan ninyo? Si Selmo. Alam namin nariyan siya sa loob. Bakit ko siya ibibigay sa inyo? Bakit? Pagkat pinatay niya si Papa at ang aking tiyahin kagabi. Hindi maaaring mangyari yon. Pagkat si Selmo ay narito na kagabi pa. May nakasaksi sa ginawa niya, Padre. Si Dionisio, ang dati niyang kaibigan. Siya magpapatunay kung paano pinatay ang aking mahal na ama. Totoo po yun, Padre. Ako po magpapatunay at ang kasama ko si Tasio. Kaya, Padre, kapag hindi niyo ilalabas si Selmo, papasukin namin ang kumbento. Lamberto, hindi ko ipinagkakailan na si Selmo ay narito sa loob. Pero hindi ko maaaring ibigay sa inyo. Bakit hindi? Iginagalang ko ang batas ng tao. Igalang naman ninyo ang batas ng Diyos. Padre Gaspar, wala kayong karapatang kupkupin ang ganyang klaseng tao. Ginagalang ko lamang ang batas na sanktuaryo. Ang sino mang magpakupkup sa batas na simbahan, may kasalanan man o wala, makakaasa ng katarungan at buhay. Lipas na yan, Padre. Yan ay matagal lang hindi tinutupad. At hindi ko maaaring igalang ang isang batas na matagal nang nakalimutan. Oo nga't nakalimutan na ng matagal. Subalit hanggang ngayon ay batas pa rin. Marami ng batas ng banal na kaugalian ang sinira mo, Lamberto. Subukin mo ngayong pawalan ng bisa ang kalooban ng Diyos.
Bueno, Padre. Kung yan ang gusto ninyong mangyari. Hanggat si Selmo ay nasa loob ng simbahang ito, siya ay sa inyo. Ngunit pag siya'y lumabas, siya ay amin. Taligiran ang simbahan! Taligiran niya! Selmo, anong binabalak mong gawin ngayon? Ang una, si Teresa ay dapat makalis dito. Hindi ako maaaring umalis. Hindi kita iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Pakinggan mo ako, Teresa. Isipin mo magiging kalagayan mo. Kapag nalaman na yung ina, na nakipagkita ka sa akin. Nakahanda ako. Kahit saan pa humantong ang lahat ng ito. Lalo mong pinabibigat ang mga pangyayari. Alalahanin mong hindi ako maaaring magtago habang panahon. Kinakailangan makagawa ako ng paraan upang mapatunayan ko na hindi akong pumatay kay Don Florentino. Ngunit, paano mo magagawa yan? Hindi ko pa alam. Ang mahalaga ay makalis ka rito. Teresa, alam kong nasa loob mo. Sa palagay ko'y pareho lamang ang ating layunin. Batid kong mahal mo si Selmo. At katulad ko rin, wala kang hangad kundi ang kanyang kaligtasan. Sundin mo ang kanyang pasya. At sa tulong ng Panginoon, lahat ng ito ay malulutas. Ano man ang gawin mo, Selmo? Mag-ingat ka. Pumatay sa Malatawa. Yan na hindi ko makakumos na isip. Kung paano nangyari yung mga sinasabi nila. Ano ba naman ang nangyari sa inyo? Talo kayo ng talo. Tumatanda na yata kayo. Sino tumatanda? Siya, hindi ako. Huwag niyo nang pag-usapan yan. Si Selmo man o hindi, wala nang tayong pakialam. Ando. Bukas pa tayo. Sol, akala mo maloloko mo ko? Kunyari, binabantayan mo simbahan, pero kung refusing mo binabantayan mo, tanda-tanda mo na niyan, kalbo ka na? Kulang ba? Ayos lang. Oh, ba't naisipan niyo naman umalis na ngayon? Mahirap nang kumakain kami dito. Alam mo naman, hindi namin alam kung ano nasa isip ni Sir ko. Sir ko yung napapaligiran na aking mga tauhan sa loob ng bahay. Hindi siya maaaring makali nang walang makakakita sa kanya. Patagal na namin kilala si Selmo. Kung gusto lumabas nun, lalabas yun. Kaya, okay. Sige, okay. Servisyo, saan tayong kwata? Sipak tayo ngayon. Ipak nga tayo. Pero napahamak naman natin si Selmo. Ano magagawa natin? Hanap buhay natin to. Hanap buhay nga eh. Ang masama niyan. Kung kalimutan natin si Selmo, ang gawin natin, marami tayong kwarta. Magkabarin tayo. Pag-iinuman. Pag-aliwaliw. Yan ang hirap sa iyo eh.
Kabarit. Yan ba ang gusto mong gawin dito sa perang papartin mo? Magkabarit ka, itapon mo sa babae? Bagay nga eh. Ako nang manahimik eh. O, ayun pala, gusto mong manahimik. Eh, hindi mo dapat itapon ang pera mo sa... Kasyo? 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 Dionisio! Wala akong kailangan siya kundi ang katotohanan. Sabihin mo sa kanila! Kung sino talagang pumatay kitang Florentino! May panahon ka ba, Dionisio? Magsabi ka ang totoo! Kung hindi, pakuputang kita! Dionisio, huwag kamigay! Natakot lamang tayo dyan. Masusunod! Baka hindi na magbintis! Magsalita ka na! Magsalita ka na, Dionisio! Grabe kang huwag kang maingay! Magsalita ka na, Dionisio! Talagang pinatatamaan na tayo! Susunod ka po. May tatamaan ka sa ulo.
Ako pumatay! Sinutunan lang ako nilang bago! Kaya na katotohanan! Sinabraan ko lahat ang may kasigawan!
Maliwanag ang sinasabi. May sala ka man o wala. Sukat ang ikaw ay pakukup sa simbahan. Makataasa ka ng katarungan at buhay. Yan ang sangtuaryo ng Panginoon Diyos.